Hello! Kamusta kayong lahat? It's been a while since my last post sa YouTube and ang dami nang nangyari and si YouTube actually sent an ultimatum already. So, kailangan ko na talagang mag-upload. And syempre, ang pinakadahilan kung bakit nag-upload ako ulit is because of your overwhelming messages na sabi nyo na bakit wala pa akong vlog, na-miss nyo na ako, na-miss ko rin kayo. So, saan nga ba ako nagpunta? Well, I've been traveling a lot lately. I don't know kung familiar yung millennial and Gen Z, yung term na life audit. Alam mo yun, kapag ang dami o walang, feeling mo walang nangyayari or you're being stagnant, there will come a time na parang gusto mo lang mag-step back and then do a life audit. I've been traveling and marami na rin akong na-meet na mga supporters ko sa ibang bansa. Hello po! I want to share with you my trip to New York. Yes, New York. Bakit nga ba ako nagpunta ng New York? Bago pa ako mag-host, well, ng RTIA before, ang plan ko na kasi talaga is to go for my Master's or Master of Laws. O sabihin niya na aral ulit. Hahanap ako ng school abroad kung saan ba magandang mag-LLM. And one of course of the school that I considered is NYU o New York University. So one of the things that I did in New York, food trip, nag-helicopter ride din ako. Statue of Liberty of course, marami eh. So mamaya makikita nyo lahat yon. And fun fact! Alam nyo ba na according to recent statistics, there are around 236,000 Filipinos residing in New York. Parang ano no, pag naglalakad ka doon or pag andun ka, meron at meron ka rin talagang makikita Pinoy. And they come from different professions, lawyer, doctors, iba eh. So kaya naman sa vlog na ito, samahan nyo kong libutin ang New York. Tara, watch nyo ang video na to. Ang na-feel ko, pagbaba ko ng eroplano, sobrang excited talaga kasi I've been looking forward to visit New York. Taxi from airport papuntang hotel, parang umabot na kagad yun ng sa peso, 5,000 pesos eh. I don't know if I did something wrong. Dapat ba nag-riding app ako or something? I tried lang. I wanna try lang. So, okay lang naman. Yung mga kasama mo sa helipad na lang? Yung boyfriend ko. Meron kasing mga kasama nga doon na mga, may nakasabay akong, I think, ano sila, Turkish or Greek na mga friends din namin doon. Sumabay sila sa amin. And then, yung mga Filipino friends natin na producers ng concert ng Eraserheads that time. So they turned me around.
Oo nga pala, the Statue of Liberty, gift siya ng French sa mga Americans, hindi ba? So, nakaka-amaze the first time I saw it. Parang, okay, iconic. And, syempre, dahil yung point of view ko is nasa taas, unlike yung iba na nasa baba. So, parang I have the option kasi to go there. Pero parang ako, I wanna see it from the skies. Parang may iba. How's the feeling? Okay, so Attorney Sam, now we do fast talk. Okay. So, Eraserheads edition. Dito ay para makita natin kung gaano ka pa talaga ka-solid fan ng Eraserheads. Wow. Game! Ilang taon ka nung una kang naging fan ng Eraserheads? Hala, baka mga 6 7. Naririnig ko na kasi yung songs nila. Pinapakinggan ng mga tito ko sa bahay. Sino ang bias mo? Bias? Oh no, baka magtampo. Sagutin ko Isa talaga. lang. Isa lang? Of course, Ellie Bundy. Favorite song? Siyempre, Huling El Bimbo. Favorite music video? Music, yun din. Huling El Bimbo din talaga. Kasi, yun yung napapanood ko nung bata ako talaga, paulit-ulit. Ano o sino ang una mong naiisip pag naririnig mo ang mga kantang ito? Alapaat. Clouds. Oh. Ang Huling El Bimbo. Yung music video talaga eh. Yung girl dun. Sembrick. Sembrick. UP ang naalala ko sa Sembrick eh. Mas ano yung UP. Ligaya. Siya. Kanta yung gagawin kong lahat, pati ang thesis mo. Ay, daming gumagawa niya, no? Sinagot ba kayo? Kayo pa? With a Smile. With a Smile. Siya pa rin, siya pa rin. Nung nagkaroon ng US-Canada tour ang Eraserheads is, I participated na rin dito sa pag-produce ng show. Na-curious ako, paano nga ba yung behind the scenes ng concert, yung production niya, diba? And as a lawyer, yun din yung maganda sa field ng lawyering. Pwede mong i-venture sa iba't ibang industry. So therefore, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko while in the show. So there. Okay. Yeah. Father's Day! Aww! Wait, getting serious. You are the artist of the group. Balmain bag, please, in this beautiful pink. What? Biglaan kasi yun, yung naisip ko na gusto kong ipasign yung bag ko. I was really looking for something to be a memento of the moment. So sabi ko, perfect yung bag. And sabi nga nila, nag-aalangan pa yung band members actually na pirmahan. Sabi, oh, sure ka na ito yung papa-sign mo? I was really happy na na-sign nila. Asan na ba yun? Dapat pala pinakita ko. Ay, okay. It's a simple bag lang. Grabe. Yan. And of course, nandito yung signatures. Nakita ba? Tada! Okay, yan yung kay Ellie, kay Marcus, kay Raymond, and of course, si Buddy. Makikita nyo naman dun sa clips, diba? Parang sobrang fangirl mode ako nun. And ayaw pa nilang isign. Parang sila pa yung nahiya. Ewan ko kung bakit, pero ako I'm so happy. Binibenta ko ba to? May nagtatanong kasi sa akin. Ibibenta mo, attorney? Ala, mind mo. Ibibenta mo ang bag na hindi. Parang ano, meron nang nag-offer. Joke lang. May mga nag-a-ask. So, paano pag may gustong bumili niyan, attorney? Hala, ayoko, akin to. Meron nang nagtatanong, bahala kayo, okay lang naman. Sabihin nyo, gusto ko pong bilhin for ganyan, ganyan. Pero akin to. For now. Yeah.
Grabe, I really had fun and it was a night to remember. That's one of my bucket list. As in, super check. Kasi, pinanood ko sila sa New York pa talaga. And sana hindi yun yung last na reunion concert. Of course, I think meron pa ulit. Naririnig ko sa Hawaii. Sana masundan pa ng maraming concerts. Ayan. I've had a lot of realizations when I went to the place kasi importante talaga na ma-feel mo yung vibe ng lugar, ma-meet mo yung mga tao doon, paano ba if ever tumira ka doon. Ang daming mapaparealize sa'yo yung pagpunta doon. Sa New York kasi, yun yung isa sa mga center in terms of finance, in terms of law. And if I wanna challenge myself, which is I think nandun ako sa phase na yun, New York would be one of those places that I will really be considering. As a lawyer, it's very promising kasi nakita ko rin naman how the lives of the Filipino lawyers there are really interesting. Vibrant talaga yung lugar eh. So yung the opportunities for growth are limitless. So it's just up to you kung paano mo siya gagamitin, yung every opportunity that comes your way. So it's gonna be exciting and I will definitely come back. Thank you for being with me in this vlog. Sana sa susunod na vlog ko nandyan pa rin kayo. Like and subscribe the channel and don't forget to click the notification bell for you to be updated if there's a new video. So thank you so much and see you on my next vlog.